Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po naming ibahin ang pangalan at ang lugar para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan po natin. Malalim na ang gabi at mabilis ang pagpapaandar ni Dindo sa minamanehong cargo truck sa kahabaan ng highway. Maluwag ang daan at madalang na ang mga biyahero kapag ganitong oras. Kailangan niya kasing ma-deliver ang mga case ng soft drinks sa bayan. Bawal kasing idaan at may truck ban sa highway sa araw. Kung kaya't sa 10 oras ng gabi niya ibinabiyahe ang mga ito. Iniiwasan niya ang mga mahilig mangutong sa mga bumabiyaheng truck sa araw o sa mga unang oras sa gabi. Iyon din ang utos sa kanya ng kanyang among dealer ng naturang kumpanya ng soft drinks. Napatingin siya sa kanyang relong pambisik. Hindi kadalasang mabilis ang kanyang pagpapaandar. Ngunit 2 oras siyang nahuli. Nahuli siya ng gising. Kailangang makalagpas na agad siya sa highway kung ayaw niyang iawas ng kanyang amo sa kanyang sahod ang kotong na maaaring hingin ng mga kotongero sa kanya kung aabutin siya ng 3:00 ng madaling araw na kadalasang pagsulpot ng mga ito. Pinahahagibis niya ang truck nang biglang maalarma siya. Isang batang lalaki ang napatawid sa kalsada. Kaagad na pinagpawisan si Dindo at maring tinapakan ng preno ng truck. Nag-aantay siya ng maaring paglagabog kung may mababangga siya. Ngunit wala siyang naramdamang paggalabog. Iniwan niyang nakasindi ang kanyang headlights at saka bumaba ng sasakyan upang tiyakin kung ano na ang kalagayan ng batang tumawid. Inaakala niyang mababangga niya. Laking pagtataka ni Dindo nang walang makita ang batang naroon. O kahit pumulas man lamang ng takbo. Walang katao-tao sa daan. Medyo ilang din ang bahaging iyon ng highway. At wala siyang naaaninagan ng malapit na kabayan. Nagpalingalinga pa si Dindo. Pero wala talagang sino mang naroon. Lalo pa, bata sa ganung oras. Napakamot na lamang sa kanyang uluhan si Dindo at umakyat na lamang muli sa may driver's seat ng truck. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagmamaneho sa truck hanggang mabilis na uli niyang pinatatakbo ang truck. Nung makalagpas na ng highway,
ay naghanap siya ng ligtas na lugar at doon ipinarada pansamantala ang sasakyan. Madaling araw pa lamang at magpapahinga muna siya sapagkat 6:00 pa lang umaga magbubukas ang tindahang pagdidelibera niya ng soft drinks. Halos araw-araw ay bumabiyahe si Dindo ng 10 oras ng gabi. At sa araw siya natutulog. Maliit lamang ang kanyang kinikita rito. Binata pa naman siya. At sa edad na 21, ay hindi pa niya naiisipang lumagay sa tahimik. Minsan, ay may kakaiba uli siyang naramdaman. Habang bumabiyahe, pakiwari niya, ay may masasalubong siyang isang hindi magandang pangyayari. 10 oras muli ng gabi. At iba na ang kanyang pakiramdam. Parang ibang atmosfera ng paligid. At dahil sa nararamdamang takot at kaba, ay lalo pa niyang pinaharurot ang pagpapaandar ng truck. Maya-maya pa, ay nagsimula na siyang pagpawisan. At kasunod nun ay nagsipagtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Sapagkat parang may nararamdaman siyang kakaiba, na parang may tao sa kanyang gawing likuran. Samantalang mag-isa lamang siyang lula ng truck na yun. May maliit na pwesto sa likuran ng driver's seat at passenger seat na nagsisilbing backseat at kasya ang isang pasahero dito. Habang nagmamaneho, ay unti-unti niyang nilingon kung sino ang nasa likuran niya. At gayon na lamang ang kanyang pagkahilakbot nang makitang isang bata ang sakay niya. Isang maliit na batang nakangiti sa kanya. Bagamat nanlilisik ang mga mata nito. Ah! Napasigaw si Dindo sa labis na takot. Napasigaw si Dindo sa labis na takot. Sa pagkataranta niya, ay lalo pa niyang tinulinan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Mabuti na lamang nang muling paglingon niya, ay wala na ang bata sa kanyang likuran. At sa kabahagya siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit simula ng gabing yun, araw-araw nang gumugulo sa kanyang isipan ang tungkol sa batang yun. At maaaring iyon din ang batang inaakala niyang masasagasaan niya. May ilang linggo nang nakaraan. Ang pangitayang iyon ay nagdudulot sa kanya ng ligalig at matinding pangamba. Lalong-lalo na ang imahe ng bata. Maraming pagkakataon tuloy na nagiging absent-minded si Dindo, lalo na sa trabaho. Dahilan upang makagalitan siya ng kanyang amo. Hanggang sa isa pang pagkakataon
Minamaneho uli niya ang truck ng 10 oras ng gabi. Nang makarinig siya ng mga matitinis na paghalakak at parang nagmumula ang halakak na yun sa isang bata. Biglang kinilabutan si Dindo at lalong nagsipagtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan, sapagkat naramdaman niya na parang may katabi siya. Tumingin siya sa kanyang gilid ng mata at katabi nga niya ang bata. Nakaupo ito sa may passenger seat. Habang kampanting nakaupo at panay ang halakak. At doon niya napag-isip-isip na sipatin ng maigi ang bata. Sinubukan niyang tingnan ito maigi at harapin. Nang biglang humarap din ang bata, nagbabaga ang mga mata nito. Titig na titig sa kanya habang dumadaloy ang mga sariwang dugo mula sa naagnas niyang muka at katawan. Ipinakita pa ng bata ang kanyang mga kamay at saka napagmasdan ni Dindo ang pisat na braso ng bata. Halos mawala ng ulirat si Dindo sa labis na takot at ubod lakas ang kanyang pagsigaw habang nakikita niya ang mga bagay nito. Nagpagewang-gewang tuloy ang minamanehong truck ni Dindo. Mabuti na lamang at natapakan pa niya ang preno at naihinto ang truck. Pagkahinto ay dali-dali siyang bumaba ng truck. Lumayo muna si Dindo mula sa truck at napagpasyahan niyang antayin na lang muna ang mag-umaga bago bumalik sa kanyang truck. Nang ma-deliver na niya ang mga case ng soft drinks sa kanilang mga kliyente pagsapit ng umaga hanggang tanghali, ay nagbalik na siya sa kanilang bodega. Nagbihis si Dindo ng maayos at isang pasya ang kanyang nabuo. Nagtungo si Dindo sa presinto ng bayan. At dahil sa kanyang ginawang pagsuplong, ay inaresto ang dating nagmamaneho ng truck na kanyang minamaneho ngayon. Itinuro din ni Dindo ang address kung saan nakatira ang dating driver ng truck. Bukod pa riyan, ipinagtapat ni Dindo na nasagasaan nila ang isang bata habang minamaneho ang truck. Isang pahinanti pa lamang siya nun nang masagasaan ng bata. Nag-resign ng dating driver sa trabaho matapos ang insidente at saka nagtago. Hinukay din ng mga pulis ang parteng liblib na lugar ng highway kung saan ibinaon nila Dindo ang bangkay ng mga sagasaan ng bata. Nagpatulong kasi ang dating driver sa kanya upang ibaon sa lupa ang bata
at walang nakakaalam sa kanilang ginawa. Dahil dito ay naging testigo si Dindo sa pangyayaring ito, sapagkat hindi na kasi makaya ng kanyang konsensya ang patuloy na paglihim sa kinasapitan ng bata, lalo pat tila ay ayaw silang patahimikin ito dahil sa kanilang nagawa. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po,
i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.